Good morning sa ating lahat. Laging mapagpala ang morning. Laging pinagpala na ang morning dahil kay Jesus, ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. To you alone all be the glory, dear Lord Jesus Christ. At sa umaga pong ito, gabayan po ninyo ako. Gabayan din nyo ang mga manunod at makikinig para sa vlog na ito. Thank you, Jesus. Tunay na bago pa kami maging ka-good vibes, ikaw ang pinagmulaan ng pagiging good vibes. Ikaw ang original na daily good vibe, Lord Jesus, na nagbibigay sa amin ng pure joy and energy to enjoy each day na pinagkakaloob nyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Right now, I'd like to tackle something very important. Sometimes, tignan po natin, ano ba yung mga nakikita nating pwede nating masabi na, hey, this is the end times. O, pwede nating sabihin na, hey, teka lang, natupad na ito, nangyari na to. Okay. Unahin po natin yung tinatawag na cashless society. I don't know if this is in pure dominance right now in some of the countries, pero some countries talagang gumagamit na po ng cashless society system wherein hindi mo na kailangan maglabas ng physical money in order to pay for something. Just have to present maybe your card, o hindi na nga po card, mga cellphones na lang, itatap mo na lang yung cellphone mo and then that would be it. Bayad ka na, no? And cashless society, ang pinakaginagamit nilang kadahilanan why they implemented it is for the safety of their people. No? Nakalimutan ko na anong bansa, but somewhere in Europe, I guess, na-vlog ko rin po ito some time ago, and nakita ko rin po yung katotohanan na yung ibang bansa po sa Europe, yes, they are doing it right now. Dito po sa atin, meron po tayong mga GCash, meron po tayong mga convenient na paraan ng pagbabayad na hindi mo na ilalabas ang physical money. Okay? At nangyari po ito, nag-umpisa ito nung bawal na tayong humawak ng physical money. Ito yung nung nag-COVID sapagkat may virus. No? So, during that time, doon ako unang nagkaroon ng GCash. Doon ako unang nag-create ng GCash ko para makuha ko yung pera, yung pinadala doon nung, alam niyo na, yung mga, anong tawag doon na? Yung para mga help sa mga tao. No? Ayuda, ayon. So, sa GCash, binigay yun para hindi kami bigyan ng physical money dahil wherein ang physical money during that time ay hindi pwedeng hawakan. Pero alam niyo po ba, ang nakikita ko po dito is, noong mga panahong yaon, inihahanda na po tayo. Inihahanda na ang mundo, inihahanda na para sa pagdating ng Antikristo. Sa isang sistema, sa isang panahon na kung saan punong-puno ng kapanglawan ng sandaigdigan. Pero ang good news ko po, bagamat nakita po natin yan, nahapyawan lang din lang natin. Dahil ang totoo, dadagitin na po tayo ng Panginoong Jesucristo bago sumapit. Yan. Pero tandaan nyo, may cashless society na ba ngayon na nagaganap? Yes. Bakit? Ano ba ang pinaka-purpose? Yan. Kung tatanungin mo ngayon, dito sa 2026, no? Sa view ng mundo, ano ba ang purpose ng cashless society? Sinabi ko na po kanina, ang purpose ng cashless society is para magkaroon ng mapayapang transaksyon na hindi ka na maglalabas ng pera para makaiwas sa gulo. Yung mga hold-ups, mga masasamang loob na pwedeng ma-encounter outside, no? Pero kung titingnan mo sa Biblia, bakit may cashless society? Hinahanda na po yan para sa isang salita lang. Control. 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 Okay? Para makontrol ang sanlibutan. Ha? Para makontrol ang sanlibutan. Dahil may isang magko-control, hinulaan siya ng Bible, the man of lawlessness, the Antichrist. Okay? Ngayon, tignan natin yung pangalawang posibilidad. Sinilang na ba ang Antikristo? Well, ako po naniniwala po ako noon. He is now somewhere in his late 20s. At ilang taon ba nag-umpisa ang ministry ni Jesus? He was 29 to 30 years old. May nagsasabi kasi si Jesus, nagmi-ministry na bago siya mag-30 years old. 29 years old, ayan na siya, lumalakad na. Okay? Namatay siya 33 years old.
no? So, 33 and a half years old, maybe somewhere like that. Pero yun lang po ang lifespan ng Panginoon dito sa lupa. Perfect life para maligtas po tayo. At gagayahin niya ng Antichrist. He cannot be around like 70 years old. Damatan yun, matanda. Hindi po pwede. Kung pag-uusapan mo yung pagparalel niya doon sa doon sa Panginoong Jesucristo, masisira siya pag lalabas siya ng damatan siya. Dahil ang Antichrist, he will mimic Jesus in every way. May dugong Hudyo. Hindi pwedeng wala siyang dugong Hudyo because how can he convince the Jewish people, no? Na banal siya, na siya ay mabait kung wala siyang dugong Hudyo. Hindi maniniwala mga Hudyo pag wala siyang dugong Hudyo. Okay? At dahil nakuha nga niya ang kumpiyansa ng mga kababayan niyang Hudyo, madali nila siyang magre-request. Pwede ba nating matayo ang third temple at pagbibigyan niya sila sapagkat kung walang third temple, walang paglapastangan na magaganap. Dahil sa third temple niya lalapastanganin ng Diyos. Alam nyo, yan ang kalapastanganan na walang kapara, walang katulad. Doon niya gagawin yan. Isisigaw niya sa buong mundo, I am God. At magre-require siya ng worship sa sangkatauhan. Paano niya mapapaniwala ang sangkatauhan na siya ay Diyos? Na God siya. Small G lang Ano siya, swerte? Hinihilo. Ano siya, hilo? Hindi siya pwede maging capital G na God. Only Jesus Christ is the real God. God Almighty. Okay? Yung Antichrist is small G. Feeling lang siya. Okay? Kaya, paano niya mapapasunod ang buong mundo? Dahil ang Antichrist, lalabas siyang bilang isang popular na tao, sikat na sikat, walang katulad ng kasikatan, no? At sa gitna ng kanyang pagtatalumpati, maaaring magtatalumpati siya, mababaril siya o mapapatay siya, masasaksihan ang buong mundo kung paano siya mamatay, ihihiga sa taol, after 3 days babangon. That's it. At sa tulong ng kanyang puppet, yung kanyang best friend, false prophet, that's it. Okay? That's it. Magre-require siya ng pagsamba. Pero ang good news, maraming makakaalam during that time. Sandali lang. Parang nakasulat sa Bible ito. Ito na po yung mga magiging tribulation states. At kailanman hindi sila papayag na sambahin yun. Antichrist. Okay? Yun po ang mangyayari. Pero yung iba, magogoyo. Dahil nakita nga nila, wow, kamangha-mangha. Magpapatatak po sila. Iba nga doon kusa Di ba? Ganon. Ang ending, ano ang ending ng yan? Pag nagpatatak na po sila, control pa rin, di ba? Ang ending ng control. Iko-control na yung religion nila, yung mga pera nila, lahat na. Kasi nandyan na yung cashless society, nandyan na yung one world religion, nandyan na yung Antichrist, control. Kontrolado niya ang buong mundo. Ultimately, anong mangyayari doon sa mga nagpatatak? Well, pagdating ng totoong Jesucristo, sa kanyang second coming, the real Lord Jesus Christ, papatayin ni Jesus yung Antichrist at saka yung false prophet, no? Pupugnawin niya ng kanyang hininga at pupuksain niya sila at palagay ko hindi niya papatayin parang pupuksain lang niya, parang tatalunin niya, pero hindi niya papatayin. Ipapatapon ng buhay ni Jesus sa mga angels niya yung Antichrist at false prophet ng buhay sa Gehenna. No, kaya yung buena manong mga tao doon sa Gehenna, yung Antichrist at saka yung false prophet. Paulit-ulit ba? Alam na ninyo yan. Ultimately, yung mga tao nagpatatak, magagaya sa panahon ni Noe. Mahuhuli na sa kanila lahat, maski magkumayog sila sa Gehenna, sa impyerno, wala na po. Tapos na, naganap na para sa kanila. Kung hinanap nilang comfort sa lupa, well, tamasahin naman nila ang kamatayang walang hanggan sa Gehenna, sa apoy na hindi namamatay, sa impyerno magpakailanman. Ka-good vibes na ba kayo? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, mag-subscribe na po kayo. Click the subscribe button, share this video. Upon sharing the Daily Good Vibes video, you are not just sharing a Daily Good Vibes video, but you are sharing Jesus with all His love and His grace towards humanity. Malalaman ng mga tao through Daily Good Vibes video na mahal ni Jesus ang buong mundo. At gusto ni Jesus makasama rin sila sa rapture. Good morning and thanks. God bless po. Hello. Thank